will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president of the United States. Walang itinakdang deadline si US President Donald Trump sa panibagong ceasefire na kanyang inianunsyo. Pero ayon sa tagapagsalita ng White House, tuloy ang blockade ng US sa Strait of Hormuz bilang bahagi ng Operation Economic Fury na layong pilayan ang ekonomiya ng Iran. Aniya, dahil sa blockade, hindi makalabas ang mga tangke ng Iran sa Kharg Island para mag-deliver o mag-export ng langis. President wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes. Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well. Ayon naman kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang halaga o kahulugan ng ceasefire kung patuloy naman itong nalalabag gaya ng blockade na ginagawa ng US. Sinabi rin ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nakahanda naman sana silang makipagkasundo. Ang tanging hadlang lang ay ang mga pagbabanta at paghaharang sa panig ng Amerika at ang mga pabago-bago nitong mensahe na patunay ng hindi sineryosong intensyon. Kamakailan, hinarang ng US ang dalawang cargo ship ng Iran. Inakyat ng tropa ng Amerika ang MT Tiffany at sinailalim sa kanilang kustodiya. Nito lamang Miyerkules, ipinakita naman ng Iran ang kanilang umano'y kontrol sa Hormuz Strait nang akyatin ang dalawa ring cargo ships, ang Pamana flag MSC Francesca at ang Liberia flag Epaminondas, kapwa dinala ng Islamic Revolutionary Guard sa pantalan ng Iran. Kung matutuloy o hindi ang panibagong round ng peace talks, nakadepende umano ito sa Amerika. Ayon kay Iran Ambassador to the United Nations Amir Said Iravani, kanila nang ipinahayag na makikipag-usap lang sila kung ititigil ng US ang blockade sa Strait of Hormuz, na isang malinaw na paglabag sa ceasefire na ang Amerika rin ang nagtakda. Aniya, sang-ayon naman ang US dito base sa mga mensaheng ipinararating sa kanila. Subalit ang kailangan nila ay aksyon at hindi sabi-sabi lamang. We have received some sign that they are ready to broke it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.